no? Dahil nakita po niya yung pangangailangan ng mga tao ng salita ng Diyos. And so, ginawa niya pong answer sa sariling prayer ng mga disciples, yung pong 12 disciples na kanya pong pinili, at napag-aralan po natin yung mga characteristics po ng mga disciples. And ngayon po, pupunta po tayo sa verses 5 to 15. Nagtagal po tayo dun sa verse 4, 2 to 4, dahil pinag-aralan po natin yung mga disciples. At ngayon po ay pagpapatuloy po natin dun po sa verses 5 to 15 na binasa po kanina. And ang pamagat po ng message ay sending instructions. Part 1. Bakit part 1? Kasi po 1 to 4 lang ngayon yung meron po tayong 6 instructions, 1 to 4 lang po yung tatalakayin natin, at yung remaining 2 ay sa susunod po na Sunday. So ang Panginoon po, sinesend niya po yung mga disciples niya, yung mga apostles ay binigyan niya po ng isang ministry mission. Pero ang ministry mission na po ito ay short term lang po ito, no? Kaya titignan po natin. So doon po sa mga verses, makita po natin na merong 6 na instructions na ibinigay ang Panginoon para po sa mga apostles. Una sa lahat, ang sabi po dito sa verse 5, "These 12 Jesus sent out after instructing them. Do not go in the way of the Gentiles and do not enter any city of the Samaritans." So ang una pong instruction niya ay where to go, no? So tatandaan po natin na nung time na yon, no, meron po kasi tayong tinatawag na dispensation, no? So hindi natin ito pwedeng i-apply lahat ng sinabing ito ng Panginoon. Wag po natin iti-take lahat ito na literal na para po sa atin, but we can still apply these words, no? Ayon po doon sa bagong sa New Testament. Pero doon po sa time na ito po yung instruction niya specifically for that time, no? Yung sa mismo na kanya pong mga apostles. And so ang sabi po dito sa verse 5, no, yung unang instruction niya, saan kayo pupunta na magmi-mission. So ito po ay instruction niya sa lahat sa atin kung paano po tayo pupunta sa mission. Pero specifically, nung time na yon, ito po yung bilin niya sa verse 5. Huwag kayong pupunta sa mga Gentiles. At huwag kayong pupunta or dadaan doon sa mga daan ng Samaritano. Okay. Kasi kung gagawin po nating literal ngayon ito, paano naman po tayo? We are Gentiles. Categorically Gentiles po tayo. So paano na? Ano nang mangyayari sa atin? So hindi natin to maya-apply kung gagawin po natin itong literal, no? Pero during that time, sinabi po ng Panginoon na huwag kayong magmi-mission muna sa mga Gentiles at sa mga Samaritan. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ibig sabihin ng Panginoon, nagtatangi siya, no? Ano ang problema niya sa mga Gentiles? Okay, sino ba yung mga Gentiles? Yung pong Gentiles na sinasabi rito ay nations, no? Yun po ang translation sa Old Testament din, no? Nations. Lahat ng mga bansa na hindi Israel, ang tawag po doon ay Gentiles. Bakit? Sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Iba ang Diyos nila. At alam po natin na ang Israel, isa po ang kanilang Diyos. Subalit ang mga nations or mga Gentiles, meron po silang mga iba't ibang Diyos. Mga iba't ibang Diyos-Diyosan. And then, ano naman po ang Samaritano? Bakit hindi rin sila dapat pumunta sa mga Samaritans? Alam nyo bang Samaritans? Ang mga Samaritans po ay half-breed. Kalahating Jew na nakipag-intermarry sa mga Gentiles. At ang resulta, Samaritan. So yun po ang pagkakaiba. So ang sabi ng Panginoon, huwag muna kayong magmi-mission sa mga Hentil, huwag muna kayong magmi-mission sa mga Samaritano, kundi
pumunta kayo doon sa lost sheep of Israel. He is referring to the tribes, yung mga puro, no? Iyon po ang bilin ng Panginoon. So we must recognize the unique time in salvation history, yung tinatawag ko po na dispensation, in which these men were operating. So there is a limited mission reflected in these instructions, represent something important and unique to the plan of God. Pero, ang tanong nyo, ang gospel ba ay para lang sa mga Israelites? Hindi po, no? The gospel has been for the whole world. Pero, ang number one po na plano ng Panginoon ay gagamitin ang mga Israelites para sila po ay gamitin para po sa mission upang abutin ang mga Gentiles. Yun po ang mission ng Panginoon. Kaya nga dun sa Isaiah 42 verse 6, yung pong binasa kanina, ang sabi po doon, I am the Lord, I have called you in righteousness. Nakikipag-usap po siya sa mga Jews, ay sa mga Israelites. I am the Lord, I have called you in righteousness. I will also hold you by the hand and watch over you. And I will appoint you as a covenant to the people, as a light to the nations. Sa ibang translation, as a light to the Gentiles. To open blind eyes, to bring out prisoners from the dungeon, and those who dwell in darkness from the prison. I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to graven images. So, ang una pong plano ng Panginoon ay gamitin niya yung kanyang bansang pinili upang abutin, upang maging light to the Gentiles. Originally, yun po ang plano ng Panginoon. So, meron pong mga bali po ang mga Israelites, special po sila. Kasi nga, sila po yung pinili ng Panginoon. God has chosen them. He made a covenant with the people. Di ba may covenant po siya? At nanggaling nga po kay David, yung promised Messiah, dahil part po yun ng covenant niya. God gave them unique privileges. Marami pong privileges na binigay sa kanila. At meron din po silang iba't ibang mga responsibilities, no, na ibinigay ang Panginoon. So yung good news po ay dapat na sila muna po ang tatanggap at sila po dapat ang magdi-disseminate doon po sa good news na yon. Kaya lang po, anong nangyari? Hindi po nila tinanggap yung Messiah. Kaya nung hindi nila tinanggap ang Messiah, yung judgment ng Panginoon napunta po sa kanila. Di po ba yung noong pong, naalala nyo po nung nagpipreach si Jesus, ipinakita na nga yung credentials niya. Anong credentials niya? He healed the sick. He cleansed the lepers. Nagturo siya patungkol sa kaharian ng Diyos. Namuhay siya ng may kabanalan. Tapos nung nag-perform siya ng mga miracles, anong sabi po ng mga Pharisees? Ano pong sabi ng mga teachers of the law? Siya ay sinasaniban ng demonyo. Na yung kanyang mga miracles ay galing daw sa diablo. So hindi po sila naniwala. And doon po sa Acts chapter 13, si Paul na isang Jew, nag-preach po siya sa Antioch of Pisidia. No, if you turn your Bibles in Acts chapter 13, 32 to 48, ang sabi po ni Apostle Paul, yung dating Saul na naging Paul, ang sabi niya, and we preach to you the good news of the promise made to the fathers. Nakikipag-usap po siya ngayon sa mga Jews. That God has fulfilled this promise to those of us who are the descendants by raising Jesus. As it is also written in the second Psalm, you are my son, today I have fathered you. As for the fact that he raised him from the dead, never again to return to decay, he has spoken in this way, I will give you the holy and faithful mercies of David.
Therefore, he also says in another psalm, you will not allow your Holy One to undergo decay. Nagko-quote po ng verses from the Old Testament, no? Kasi mga messianic prophecy po ito. Nag-quote po si Paul. Dahil alam po natin na si Paul ay Jew. At alam po natin na galing siya sa tribe ni Benjamin. And because of that, marami po siyang kaalaman patungkol sa credentials ng darating na Messiah. At nung pong kino-confront niya yung mga Jew, pinaalala niya ang mga verses na ito. Pinaalala po niya ito. Ang sabi niya, for David, verse 36, after he had served God's purpose in his own generation, fell asleep and was buried among his fathers and underwent decay. Pinapakita niya na namatay po si David, pero yung pong binangon ng Diyos, that is the Lord Jesus Christ, hindi po nag-undergo ng decay. So pinapaalala po niya yung resurrection ng Panginoon. And so, kung babasahin po natin yung mga verses na ito, pinapatunayan po ni Apostle Paul na si Jesus po yung promised Messiah. And sa verse 44, tignan po natin. The next Sabbath, nearly all the city assembled to hear the word of the Lord. Kasi po yung mga tao, gusto nilang marinig pa yung preaching ni Apostle Paul. Verse 45, but when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began contradicting the things spoken by Paul and were blaspheming. Nakita nyo? Nung nag-preach po si Paul patungkol po sa Panginoong Hesukristo, marami pong mga taong interesado dun sa preaching, kaya the next Sabbath, all the city assembled to hear the word of the Lord. Eh, anong nangyari po? Ang mga Pharisees po, ang mga Jews ay napuno po ng jealousy. Kasi po sila po kasi ay mga mga teachers of the law, they are Pharisees, no? At hindi sila papayag na hindi sila mas magaling, ano? And verse 46, Paul and Barnabas spoke out boldly and said, it was necessary that the word of God be spoken to you first. Yun ang plano ng Lord, na ang gospel sa inyo muna darating. Since you repudiate it and consider yourselves unworthy of eternal life, behold, we are turning to the Gentiles. For the Lord has commanded us, I have appointed you as a light to the Gentiles, to the nations, that you may bring salvation to the end of the earth. So nung nagpipreach po si Apostle Paul, sinabi po niya na dahil pinapakita nyo na that you are unworthy of eternal life because they rejected the Lord Jesus Christ, we are now turning to the Gentiles. And sa verse 48, when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, and all who had been appointed to eternal life believed. So nakita nyo po yung mga Gentiles na nakikinig during that time, yung mga Greeks, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, tuwang-tuwa po sila nung narinig nila yung sinabi ni Apostle Paul, na dahil nireject ninyo at dahil dapat kayo ang gagawing missionary sa mga Gentiles, we are now turning to the Gentiles, at yung mga Gentiles na ito na na-save, ito po yung church. And the Lord now is going to use the church. No? Kaya doon sa Book of Acts, makita po natin kung paano nag-start po ang church. Out of the 3,000 na na-save during that time, that was the plan of the Lord. So nakita po ninyo, na yun po ang unang plano ng Panginoon, na gamitin ang mga Israelites, pero dahil po sa katigasan ng kanilang mga puso, hindi na po sila ginamit. Ang ginamit na po, because of the grace of God, tayo po na mga Gentiles. So, ito pong setting na ito, no, kung saan nag-gather po yung mga cities, of course, Gentiles are present. No? Kaya nga po, nanampalataya po sila. And hindi ko naman po sinasabi na walang mga na-save na mga Jews, na mga ethnic Jews. May mga na-save din, no? Pero kung papansinin po ninyo, sa period of time ngayon, mas marami ang nasi-save na Gentiles
kesa sa mga Jews. But there will be a time na pag-aralan po natin dun sa Book of Revelation, there will be a time na i-open na naman po yung preaching of the gospel para po sa mga Jews at magkakaroon po ng napakaraming harvest of souls that time during the tribulation period. Doon pa lang po, dadami ang mga Jews na mako-convert during the tribulation period. They will recognize na yung nireject nila na Messiah, He is really their king na kanilang hinihintay. And so, itong instruction na ito po ay unique. Okay? It was unique. What He's telling to these men. I don't want you to go to the Gentiles. I don't want you to go to the Samaritans. No? Ano po ang application natin as a church? Ang application po ay go where Jesus tells you to go. Kasi hindi natin pwedeng i-apply yung message ng Lord sa kanila. Na huwag kayo pupunta sa Hentil, huwag kayo pupunta sa Samaritano. Hindi natin yun pwedeng i-apply. Pero ang pwede natin i-apply, we go to where the Lord will lead us to go. At ano yon? At saan yon? Matthew chapter 28, 19 to 30. No? Ang sabi niya dito, go ye therefore and make disciples of all nations. Hindi siya nakikipag-usap dito sa 12 or dun sa 11. Hindi po siya nakikipag-usap. Nakikipag-usap po siya during that time before the resurrection. Kanino po? Doon sa 11 and the rest of the disciples na naipon po doon. So, ito po ngayon ay commission para po sa ating lahat. Pero yun pong verse 5 to 15, this was the commission of the Lord specifically para lang po dun sa mga apostles na nandun. Pero pwede po natin i-apply sa ating mga buhay. And as you begin to look at the New Testament, makikita rin po ninyo na meron pong pattern na maliwanag kung paano natin gagawin ito. Acts chapter 1 verse 8. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and into the uttermost parts of the world or the earth. So, ibig sabihin, from the internal sphere of influence, lalabas ka. Ibig sabihin, abutin mo muna kung nasaan ka malapit at saan yon, pamilya mo. Yung pamilya mo ba, alam nilang Panginoong Hesukristo? Yun ang unang mong abutin. Maraming mga tao gusto mag-missionary kung saan-saan. Mag-mission ka muna sa pamilya mo. No? Kasi yun ang una eh. Alam niyo po ba na walang aksidente kung saang family tayo nandun? Kasi kung minsan, no, may mga tao na sabi nila, ba't kasi hindi ako pinanganak sa mayaman na pamilya? Ba't kasi hindi ako pinanganak sa Amerika or sa Europe? O bakit kaya dito pa sa ganito? Ba't kaya yung tatay ko ganito? Alam niyo, wala pong aksidente yan. Kung saan po tayong pamilya, kung saan tayong barangay, kung saan bayan, kung saan po continent, yun po ay itinakda at iplinano ng Panginoon sa buhay po natin. So tanggapin po natin yun at tanggapin po natin yung misyon na binibigyan ng Diyos sa atin. Saang pamilya ka pinanganak? Gaano man kagulo? Kung ikaw ang unang nasave sa family na yan, ikaw ang magre-reach out, ikaw ang pinili ng Diyos para abutin ang pamilyang yan, para sila ay makakilala sa Panginoon. Yun po yun, no? So yun po ang pwede nating i-apply na pumunta tayo kung saan tinuturo ng Diyos na pumunta tayo. At saan niya unang tinuturo? Pumunta ka sa Jerusalem mo. Pumunta ka sa sarili mong pamilya. No? Ngayon, kung ang pamilya mo hindi tumatanggap, huwag ka rin mag-give up, just pray. Ang mahalaga, inabot mo sila at nagiging patotoo ka. No? And then you reach out other people, yung friends mo, okay? Yung employers mo, okay? At sa mga ibang tao na hindi mo na kakilala. So, Jerusalem, Judea, Samaria, and uttermost parts of the earth. Yun po yung pattern. So, we are His witnesses and there's a responsibility sa atin bilang isang iglesia na magmisyon. No? Yan po ay, yan po ay good news. Bakit?
Hindi po tayo kailangang maging isa sa mga 11 apostles, sa 12 apostles, o kagaya ni Paul. Pero, inentrust po tayo ng Panginoon ng salvation, ng gospel, para maibahagi po natin sa ibang tao. So, if the Lord has saved you, you have a mission. Tandaan mo yun. Kapag niligtas ka niya, may mission ka. At nasa sayo kung mag-o-obey ka. There is always a reward for obedience. Di ba? So, yun po yung una na instruction, where to go. Pangalawa, what to declare or what to say. Ano ngayon ang sasabihin mo? Okay? So, yun po yung sinabi ng Lord. Verse 7, ang sabi niya, and as you go, sabi niya, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Yun ang message mo. So, unang instruction niya, where to go, saan ka pupunta. Pangalawang instruction niya, anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo? Preach. Okay? Sabi niya, the kingdom of heaven is at hand. Yung pong preach na word dito, galing po sa salitang Greek na keruso, nang ibig sabihin, to be a herald. To be, or to proclaim. Kasi may dalawang words po dito ng preach. Yung unang preach, yung preaching the gospel of salvation, yun po yung word na evangelisomai. Evangelisomai, to bring or announce the good news. Yung salvation po yun. Pero yung ginamit po dito na preach, ang ibig sabihin nito, you just declare, you declare to be a herald. You proclaim that the kingdom of heaven is at hand. No? So ano po yung ano po yung inuutos ng Panginoon sa mga disciples during that time? Ang sabi niya, ihayag nyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Yun din po yung message ni John the Baptist. Kung papansin ninyo. And then, itinuloy po ng Panginoon. And then, ipinapasa niya sa mga apostles niya. Okay? So, ano po ang application niyan sa atin ngayon? The same. We preach the same Savior. No? Let's preach the Lord Jesus Christ. We declare what He did in history. We declare His miracles. We declare His death, His resurrection, and we declare His salvation sa lahat po ng mga tao. So, it is completed. Yung pong ginawa ng Panginoong Hesukristo, ang i-preach natin, it is completed. It is finished. Tetelestai. No? Tapos na. And, ang bilin nga niya po sa atin, i-declare mo lang kung ano yung inuutos ng Panginoon. Go therefore and make disciples of all nations. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not as pleasing men, but God who examines our hearts. Ito po yung sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica. Sabi niya, in-entrust kami, kung kami in-entrust kami ng gospel. Alam niyo po ibig sabihin ng entrust? Alam niyo rin po ibig sabihin ng gospel? Alam niyo ba na ang pinakamahalagang bagay na meron ay ang gospel? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel because this is the power of God unto salvation. First to the Jews, then to the Gentiles. No, kaya kung minsan tayo, nahihiya tayo na i-proclaim ang gospel dahil sasabihin nila, masyado naman religyoso ito. Kung minsan dumarating po bilang isang tao na parang nahihiya ka or kinahihiya mo na malaman ng mga tao na Christian ka. Kasi baka sabihin nila masyado kong fanatic. Fanatiko ako masyado kong religyoso. No? Because we are now living in a time na yung right, parang nakakahiya. Na yung wrong, yun ang pinoproclaim. No? Hindi nyo na pa napapansin sa panahon ngayon? Ibang klase ngayon. Perverted na talaga pati mind ng tao. Kung ano yung masama, yun ang parang proud na proud sila. No? Kung ano yung mabuti, parang nakakahiyang gawin. Di ba? Like praying. Parang nahihiya ka na.
sabihin mo sa tao na gusto mo ipag-pray kita, parang nahihiya ka eh. Or i-share mo ang gospel, parang nahihiya ka. No? Pero lahat ng jokes na alam mo, na nakalkal mo dun sa baul, gusto mo sabihin mo lahat kahit na below the belt. Di ba? Hindi ka nahihiya. So, ang sabi po ni Apostle Paul, sabi niya, we are entrusted with the gospel. Anong ini-entrust mo sa isang tao? Mga bagay na mahalaga. Halimbawa, pupunta ka ng Roma, ayaw mong dalhin yung mga mahahalaga mong valuables. Saan mo yun ipagkakatiwala? Saan mo yun iiwan? Doon ba sa alam mo na, oo, baka mamaya hiniram-hiram lang niya, hiniram-hiram, di ba? Tapos wala na. Or baka sinanlasan-lana niya, no? Saan mo iiwanan yung valuables mo? Sa trustworthy. Kaya ang sabi po ni Apostle Paul, I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised. Galatians chapter 2 verse 7. Tignan nyo to I had been entrusted with the gospel to the uncircumcised. Sino yung uncircumcised? Sino yon? Gentiles. So ang sabi ni Apostle Paul, pinagkatiwalaan ako ng Diyos na maging apostle for the Gentiles. Just as Peter had been to the circumcised. You see, nakita nila yung role nila. Nakita nila ang plano ng Diyos. Nakita nila kung saan ang mission nila at kung anong sasabihin nila. Si Paul po ay specially commissioned by the Lord. A special apostle. Bakit special apostle? Siya dapat yung 12 eh. Pinangunahan na naman ni Pedro kasi. Kung titignan po ninyo yung pattern, nag-suicide po si Judas, which is hindi naman talaga saved. Naiwan ng 11. Anong sabi nila sa Acts chapter 1? Dahil wala na si Judas, magbutuhan tayo ng papalit. Di ba nagbutuhan sila? Nakita nila si Matias. Wala namang problema kay Matias kasi na-meet niya yung requirements. Kasi he has been faithful kasi may requirements sila eh. Dapat nakita nila ang Panginoon. Dapat nakita nila yung mga miracles ng Panginoon. Dapat tapat siya. Isa si Matias doon. Tapat siya. Tapat si Matias. Nakita niya, isa siya sa mga disciples na tapat. No? And so, nagbotohan sila, lumabas siya. Siya ngayon ang pumalit. Ang tanong ko sa inyo, ilang beses nyo nabasa ang pangalan ni Matias sa New Testament? 2 beses lang. 1, 2 beses lang. No? Nung naboto siya, at saka nung pinakita yung together with other Christians, yung pangalan niya. Pero alam nyo kasi, ang pili ng tao, hindi kagaya ng pagpili ng Diyos. Kasi sometimes we assume, si ganyan dapat ang papalit. Kasi ganito, ganyan. Pero kasi, hindi sila marunong maghintay. We have to wait. Ano yung waiting nila? Waiting kasi yung pinili ng Diyos na special apostle, pinapapatay pa yung Christians. Grabe. So kung minsan yung timeline ng Panginoon, hindi natin maintindihan. No? I believe also na because of the grace of God, napili si Matias. But I am just saying na kung titignan po natin, makikita po natin sa Book of Acts, yung pangalan po ni Apostle Paul at sinulat niya ang karamihan sa mga epistles. Kaya makikita po natin how God has really chosen him and appointed him personally. Personal yung appointment niya. Kailangan pa siyang bulagin para sa ganoon ay makita yung calling, para sa ganoon ay maging faithful siya dun sa kanilang calling. And so Paul received that. Sabi niya, tinawag ako sa mga Gentiles. Si Pedro, tinawag siya sa mga Jews. You see? So, walang conflict ng ano dito. Walang conflict.
Kasi alam nila kung saan sila tinawag ng Panginoon. And now, all of these are from God who reconciled to Himself, who reconciled us to Himself, the ministry of was given as the ministry of reconciliation. Ano yung ministry of reconciliation? Binigay niya yun sa lahat sa atin. Ano yung ministry of reconciliation? Nakakita na kayo ng dalawang kaibigan nyo na nag-away? Tatlo kayo, nag-away yung dalawa. Yung isa, pinagbati kayo. That's the ministry of reconciliation. Pinagbati kayo para maging okay kayo. Kasi minsan merong magkakaibigan na tatlo tuwan-tuwa na nag-away yung dalawa dahil masosolo ko na siya. Di ba? Pero ang ministry of reconciliation, gusto mo na magbati. Okay, yun ang binigay po ng Diyos sa atin. Ano yun? Ang Diyos at ang tao hindi magkabati because of sin. And that's because ginagamit niya tayo na pagbatiin ang Diyos at ang taong makasalanan na wala pa sa Panginoon. That is the ministry. 2 Corinthians chapter 5 verse 18, yung ministry of reconciliation. Okay. Sa 1 Corinthians chapter 9 verses 16 to 17, sabi ni Apostle Paul, "For if I preach the gospel, I have nothing to boast of." Okay? Kung ako, nagpe-preach ako ng gospel, wala akong dapat ipagbayabang. Hindi niya pwedeng sabihin, ang galing-galing ko talaga, ang dami nakakilala. "For I am under compulsion." Ibig sabihin, I have to do this. Why? Because it is a command from the Lord. "For woe is me if I do not preach the gospel. For if I do this voluntarily, I have a reward. But if it's against my will, I have a stewardship entrusted to me." You see, kapag po sumunod tayo sa pinapagawa ng Panginoon, meron tayong reward. Alam po natin yun, hindi nawawala yung reward natin. Pero if it is against your will, ayaw mo, napipilitan ka, or ayaw mong sumunod, anong sabi niya? Meron ka pa ring command na iniwan ng Lord sa'yo. You still have a stewardship. No? I have a stewardship entrusted to me. So no, we do not just go out also and teach what we want to teach. Bilang isang Kristiyano at bilang isang member ng isang local church, hindi mo dapat tinuturo kung anong naisip mo na eto siguro tama. Pinapa-approve yun sa church. You know what? Kasi baka pwede kang magturo kasi ng isang bagay na heretical or yung mga bagay na hindi po talaga doctrinally sound. Mamaya nagtuturo ka na pala ng hindi ka na pala Trinitarian. Oneness ka na pala. No? Na hindi mo namamalayan. No? So, kinakailangan also na yung ituturo mo, it's in accordance to the gospel and to the doctrine, the sound doctrine na itinuro po sa church. Be sure that it is a sound doctrine. Kaya nga, kapag nag-order tayo minsan ng mga materials, titignan mo. Baka mamaya, ano pala yan ibang teaching siya. Tapos makita mo, tinuturo sa Bible study. Na-experience ko to, kaya alam ko. Bakit? Nakaupo ako sa RBC. Nung pinapakinggan ko, doctrine ng Mormon ito Hindi ako nagbibiro. Doctrine ng Mormon ito, sabi ko. Kaya, kasi nga, galing din ako sa Mormons, kaya na-identify ko, it's not sound doctrine. Ngayon, nung tinignan ko, saan kinukuha ng taong ito yung kanyang itinuturo? Hindi galing kay Pastor Dave. Hindi galing sa church. Galing kung saan. So, yan lang pong isang mahalaga na dapat nating pag-ingatan. That as a church, kaya nga dito po sa Rema, kung maaari, sinasala po natin yung ating pong itinuturo. Okay, punta po tayo sa pangatlo, verse 8. What to do. Okay? Where to go? What to say?
what to do. Anong gagawin mo? Again, this is dispensational. Okay? It is not for all of us. Meron kasi mga nagtuturo na lahat daw pwedeng gawin ito. No? Heal the sick. Sige nga, raise the dead. Cleanse the lepers. Cast out demons. Okay? So, yun po, freely give. Freely you receive, freely give. Okay? Sabi po nung iba, hindi ko po nilalagay sa box ang Lord na sinasabi ko na hindi natin to kayang gawin. I'm not putting Him in a box. Kasi po ang Diyos ay makapangyarihan. Pwede niyang gamitin ito at anytime pwede kanyang gamitin kung ano man yung pwede niyang gamitin. Pero yung ituro mo sa congregation na lahat kayo, basta meron kayong pananampalataya, kaya niyong magpagaling na may sakit, kaya ninyong magpalayas ng demonyo, kaya ninyong pabangunin ng patay, abay, medyo iba. Di ba? Kung ganun katindi yung pananampalataya niyo, wala namang problema. Pero yung gawin yung doktrina na ang Lord, gagamitin niyo ang verse na to at sasabihin niyo na lahat. Actually, this is not normative. Hindi po to normative. Normal po ito dun po sa time na yon ng mga apostles. Why? To authenticate them. Para ma-authenticate na sila nga po ay galing sa Diyos. Just like Nicodemus. Di ba? Ang sabi ni Nicodemus kay Jesus Christ, Teacher, sabi niya, Rabbi, we know that you are from God because of what you are doing. That is authentication. Paano mo malalaman na ikaw ay tunay na galing sa Diyos? There are signs and there are wonders. Okay? So, this is the authentication of the apostles. Hindi naman lahat apostles eh. Di ba? Kaya nga ang sabi sa Bible, these are the signs of the apostles. So, kung ito ay normative, hindi na dapat sasabihin yung these are the signs of the true apostles. Because ito yung authentication po nila. And this is unique. This is a unique time in salvation history in which these men were sent into a short-term mission. Kaya nga nung bumalik sila, di ba, tuwa sila. Lord, even the devil submit to us. Anong sabi ni Jesus Christ? Huwag kayong matuwa dahil nagsasubmit ang mga demonyo sa inyo. Matuwa kayo dahil nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Imagine nyo yun? So, ibig sabihin ng Panginoon, mas may importanteng save kayo. Huwag kayong masyadong mag-focus dyan sa signs and wonders. Marami kasing churches ngayon, they focus on the signs and wonders. Only realizing na karamihan po dyan ay fake. No? I'm sorry to say that, no? Pero ang sinasabi ko lang po, God is almighty, all-powerful. Kaya niya pong gawin ang gusto niyang gawin. Signs and wonders. Pero, wag mong i-expect na when you lay hands on the sick and when you lay hands on the dead, babangon bigla. Baka tumakbo ka. No? So ito po yung yung ginawa sa mga apostles. No? This is for the authentication of the apostles. So the signs match up with Old Testament promise when the Messiah comes. This is what's going to happen. Di ba nakalagay sa Old Testament na kapag darating ang Messiah, etong mangyayari, the eyes of the blind are going to be opened, the deaf will hear, the lame will walk, and Jesus performs all these kinds of miracles. And God is saying, this is my son. This is your king, you listen to him. Ito pong ibig sabihin because He already authenticated the Lord Jesus Christ and trusting also to the apostles yung pong signs and wonders. Para po maniwala sila na yung kanilang preaching ay galing sa Diyos. And paano nyo malalaman itong 12 na ito? Or 11. 11 pala. Okay? Signs accompany their ministry so that they are authenticated, and as a result, the New Testament and the doctrine of the infant church is being authenticated by the Almighty God through the powerful works. Kaya nga na-establish ang church.
during that time. Naalala niyo po yung kapag kasi nag-i-start ang church, makita niyo gaano ka-rigid. Do you remember Ananias and Sapphira? Yung mag-asawa? Grabe. Why? Nag-i-start pa lang ang church na yon. Bakit? Para wag pamarisan. Di ba? Nagsinungaling sila sa Holy Spirit. Ganun katindi. No? Yung ginawa. Yung sabi ni Ananias and Sapphira na binenta namin ang lupa, binigay namin lahat. We all gave it to the apostles' feet. Pero, hindi naman totoo. Kalahati lang ang binigay. Ano nangyari? Namatay. No? And fear. Nagkaroon ng fear ang mga tao during that time dun sa New Testament. So, napakahalaga kaya nga yung church, it was laid by the doctrines of the apostles. Kung makikita po ninyo. So, doon po sa 2 Corinthians 12:12, nabanggit ko kanina, sabi po ni Apostle Paul, the signs of a true apostle were performed among you with all perseverance by signs and wonders and miracles. Kasi meron akong mga nakikita ngayon nakalagay may mga alam niyo mga post apostle ganyan. Nilagyan sila ng title. Apostle ganito, apostle ganyan. Okay. Ang sabi na Apostle Paul, these are the signs of a true apostle. Ano 'yon? Signs and wonders and miracles. If you are claiming that you are an apostle, you may operate in the gift. Wala akong problema doon. You may operate in the gift of an apostle. Kasi meron tayong fivefold office, di ba? At merong mga gifts, yung apostles, pastors, evangelists, di ba? Prophets. The pastor can operate also in the gift of the prophet. What is prophecy? Prophecy is His word. You can operate in that. But to tell na, ako si Prophet Elijah, nagkatawang tao, yung mga ganon. No? So, no. Sabi ni Apostle Paul, meron pong authentication ang true apostle. Okay. Question. Are there signs today for faithful ministry? Meron. Ano yung faithful ministry? Preaching sound doctrine. Yun yung authentication. The word of the Lord is being preached. Yung sound doctrine ay being preached. Kasi po maraming mga preachers, they sugarcoat the gospel, they sugarcoat the message, they say they cafeteria line yung gospel. Anong ibig ko sabihin? Ay, hindi ko sasabihin to, masasaktan si ganito. Ay, hindi ko dapat ito sasabihin kasi magagalit si ganito. That is parang pinuputol mo. No, you teach what the Lord wants you to teach. You preach what the Lord wants you to preach. No? Kaya, yun po yung sinasabi ng Bible. So, ito yung authentication. How are we going to apply this? Kasi hindi naman tayo makakapagbangon ng patay. No? So, how are we going to apply this in our lives sa panahon na ito? We have to be faithful with the Lord, with the scriptures. We have to be obedient to the word of God. Okay? And we should give the greatest miracle. Ano yung greatest miracle? The greatest miracle is a changed life. That is the greatest miracle. Change life. Kasi talagang himala kapag ang isang tao na napakasama, biglang binago because of the gospel of the Lord. Diba? Yun ang greatest miracle ngayon. Hindi mo kailangang habulin ang signs and wonders na, ay, dun tayo, bumangon yung patay. No? Or, nakakita yung bingi. Nakarinig yung bulag. Miracle talaga, no? Okay. Look at the end of verse 8. Freely you receive. Freely you give. Nakakatawa lang kasi may mga time noon nung nag-preach ako noon sa, syempre nagpa-pastor ako noon sa Pilipinas, merong magtatanong, sabi niya, Pastora, magkano daw po ang love gift kapag magpipreach kayo dun sa dun sa dedication?
Ha? Alam mo yon? Alam mo yung, nakakarinig kayo ng ganon? Na parang meron silang manager, na parang meron nagseset kung magkano ang price. Ito, ano ito, dapat ganito. Ito, galing lang to sa baryo, ganito, love gift. No? Nakita niyo yon? Pero actually, as a minister of the Lord, ang sabi po ng Bible, freely you receive. Freely give. Huwag kang maglagay ng, huwag kang mag-set ng ano mo. Ganito ako pag nagpipreach ako sa ibang church, ganito ang binibigay sa akin na love gift. Huwag kang magganon. Why? The Lord will take care of that. Kung bigyan ka ng gulay, praise God. Diba? Bigyan ka ng prutas, praise God. No? Pero yung sasabihin mo, yung price mo na ang lumalabas tuloy, meron kang presyo. Tapos ang pangit pakinggan yung magkano yung salary ng pastor nyo? Di ba? Yung iba po ginagamit nila yon. Yung mga board of deacons, mga board of kung saang board, no? Sinasabi, pastor, yung salary mo ganyan. They use the word salary, no? Salarium. No? Ibig sabihin, parang pinapasweldohan. Which is hindi magandang gamitin, no? So sinasabi nga dito, freely you receive, freely give. Wala kang presyo. You minister kung saan ka nililid ng Panginoon na mag-minister. And out of love, if they want to bless you, then receive it so that they will also be blessed. Yun po ang principle doon. Okay? So, huwag na kayo magtatanong magkanong love gift kung mag-celebrate sa birthday. Okay. So, kapag ikaw naman ay isang tinawag ng Panginoon, your motivation should be pure. No? Noong unang panahon, ang sabi po ng mga magulang, kapag matalino ang bata, ay anak, mag-doktor ka, mag-abogado ka, mag-accountant ka. Di ba? Yung hindi matalino masyado, anak, mag-pastor ka na lang. Narinig nyo ba yun? Yung mga matagal ng Christian, narinig nyo yun? Di ba? Mag-pastor ka na lang. Hindi nila alam, blessing na merong pastor sa pamilya nila. No? Okay. Number 1, where to go. Number 2, what to say. Number 3, what to do. Punta tayo sa pang-4, how to prepare. Okay, verses 9 to 10. Ganito kayo mag-prepare. Okay, hindi naman pwede na susugod ka na lang bigla sa mission, di ba? Pero during that time, sabi ko nga, sa point na yon ng salvation history, ang sabi po ng Panginoon, ganito. Do not acquire gold or silver or copper for your money belts, or a bag for your journey, or even 2 coats, or sandals, or a staff, for the worker is worthy of his support. So, how are these meant to prepare for this short-term mission trip? Ang sagot, ang sabi ng Panginoon, huwag kayo magdadala ng gold, huwag kayo magdadala ng silver, huwag kayo magdadala ng copper. What's that? Pera. Coins. Diba? They're made of gold, silver, and copper. Yun ang pera. Ibig sabihin, huwag kayong magdala ng pera sa inyong money belts. Huwag din kayong magdala ng bag sa inyong mission trip. Mga girls, mga women, kaya nyo to. Isesend kayo sa mission, huwag kayong magdadala ng bagahe. Diba? Sobra-sobra nga tayo magdala kung minsan, diba? Or, isa lang dapat ang coat mo. Kasi no, 2 coats, wag. Isa lang. Kung ano yung suot mo, yun na yun. Kahit sandals mo, yung suot mo, yun na rin yun. For the worker is worthy of his support. Yan ang bili ng Panginoon doon sa 11. Okay? So, how to prepare? Not to prepare. Yun yung sagot ng Panginoon. Huwag ka mag-prepare. Okay? And this is not normative. We are going to see later that Jesus will change this. No? Papalitan niya itong words niyang ito. Bakit? Kasi gusto niya pong turuan ng lesson yung mga apostles. No? Sabi niya, huwag kayong magdala ng kahit ano because the worker is worthy of his support. Ibig sabihin, God will provide for you. That's the lesson. No? God will provide for you.
Go where He tells you to go. You say what He tells you to say. You do what He tells you to do. And He will provide for you. You are not your own provider. Kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, you are not your provider. Ang Diyos ang provider mo. Kaya ngayon, marami pong mga na nag-graduate ng mga seminary, minsan tinatanong, may wifi ba doon? Kunyari sa church, dadalhin siya doon. May wifi ba doon? Magkano ang love gift ko doon? Diba? Yun agad ang tanong, meron na bang building doon? Okay? Pero makikita po natin, yung mga tunay na tinawag ng Panginoon, kahit na anong setting pwede ka. Flexible ka dapat. Dapat ano ka, kahit ano pwede mong kainin. Kahit saan pwede ka matulog. No? Kaya nga the greatest missionaries, mga Pilipino. They eat grass. Di ba? Kahit na saan tayo lang, may nakaupo, may nakahiga, may nakasandal, natutulog tayo. Hindi tayo mapili, no? We are the best missionaries talaga. Okay? And we speak different dialects and languages. Magaling tayo dyan. Okay. So kapag hindi ka eating grass, pag-aralan mo muna yun bago ka pumunta sa mission. Okay? So, how are they going to make it? Notice in verse 10, the worker is worthy of his support. You are going to be taken care of by the people you are going to minister to. Yung mga taong mini-minister mo, sila rin ang mag-aano sa inyo. They will take care of you because God will use them. No? I remember, nag-birthday minsan yung isang host namin dati. Nag-message ako. Sabi ko, I remember, Nay, sabi ko, happy birthday. Kasi ang tanda na niya. Sabi ko, I remember those times, sabi ko na, hinos mo kami. And talaga nakaka-bless na every time na pupunta kami doon ng Friday, Saturday, Mrs. Nelda, yung partner ko noon sa mission, makita mo yung bahay na to, hindi Christian pa yung mag-asawa, ang Christian yung anak. Hindi sila Christian, pero inopen yung house sa amin. They provided for us. Makita mo talaga yung lahat, best. Pag aalis kami, makita mo, kasi meron silang farm. Makita mo, halos di mo mabuhat yung bigas at saka yung gulay at saka yung prutas na dadalhin mo, kailangan mo mag-arkila ng tricycle, no? Makita mo talaga. And you know what? That household were blessed. Hanggang ngayon makita mo blessing. Sa mga anak, sa mga napangasawa ng anak, sa mga apo, makita mo blessing. And another, naalala ko yung mga times dati, yung mga tao na tumatanggap sa akin noon, na kasi wala namang parsonage noon eh. Pero meron ako mga scheduled na house na kung saan ako tumutuloy, they really took care of me. They took care of me. Pero syempre may bag ako. Pero they took care of me. No? At pinapakita natin na if you are looking for comfort, no? Hindi ka pwede. But if you are looking for the Lord, no? Looking to the Lord, that He is going to be your provider, God will be faithful and He will provide for you. Ganun po sa gawain. So what is the Lord teaching them by this set of instructions? That God is able to meet any need that you have. You don't even have to advertise your need actually. Alam niyo, minsan, hindi pala minsan, many times, I have needs. I don't have to advertise. No, alam mo, hindi pa ako nagbabayad ng ganito. Alam mo, ganito, ganyan. Wala akong sinasabihan niya na. I just look to the Lord. Alam niyo, natatawa ako kung minsan pag may tao na yung time na yon na kailangan ko, nandun meron and hindi ko nakikita yung taong yun na siya yun. Kaya ako napapangiti, it's because I see the Lord. I see God's hand. Dahil dun sa time na kailangan ko, andun yung kailangan ko. I did not ask for it. Hindi ako nagparinig. Hindi ako nagsalita. I did not advertise my need. And yet, that people, that person, or those people, may radar sila galing sa Lord. And they chose to obey. Sabi nung isang kapatid, kaya pala hindi ako makatulog. Alam niyo yun? Nangangailangan din siya.
Pero hindi siya pinatulog ng Panginoon. Why? To meet my need. And when she met my need, God met her need. No? Ganun po ka-faithful ang Panginoon. So, Luke chapter 22, makita po natin dito, Jesus said to them, "When I sent you out without money, belt, and bag, and sandals, did you lack anything?" Jesus, dito po sa Luke chapter 22, Jesus was referring to this mission. Dun sa Matthew chapter 10. Di ba sa Matthew chapter 10, sabi, huwag kayo magdala ng kahit na ano because your needs will be taken care of. But sa instance na to, ang sabi ng Panginoon, when I sent you out without money belt and bag and sandals, you did not lack anything, did you? They said, no, nothing. And he said to them, but now, whoever has a money belt is to take it along. Likewise also a bag. And whoever has no sword is to sell his coat and buy one. Bakit niya ni-revise? Kasi natutunan na nila yung lesson. Yung lesson kasi noon, God will take care of you. Just go where I'm leading you to go. Nung natutunan po niya yung lesson, ito po nung malapit na pong hulihin ng Panginoon, ni-remind niya sila tungkol dun sa call na yon, dun sa sending noon. At ang sabi niya, did you lack anything? No. Pero ngayon, sabi niya, you have to prepare. So, ibig sabihin, we are entering now into a different time zone. And I want you to be prepared. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. So, ano pong application nito sa ating mga buhay? Ang application number 1, the same that God will provide for you and He will take care of you. Pangalawa, and yet, He wants you to be prepared. No? He has called us to make good preparation when it's needed. Yun po yung pangalawang lesson na pwede nating matutunan. This is something we have to learn in faithful ministry. Preparation differs depending upon the assignment. Sometimes, even preparation differs depending upon the seasons of ministry. Just prepare. Remember, nothing unbelieving about making preparation. Nothing is unbelieving in making preparations. Hindi mo pwedeng sabihin na, parang wala ka namang faith. No. You have to prepare. Kapag inimbita ka na mag-preach sa isang lugar, sasabihin mo, as the Spirit leads. Ganun ka? You have to prepare. Alam mo yung text mo. And the rest, God will supply. Okay? Many times, I prepare my preaching. No? Ito sa mga iba't ibang mga experiences. I prepare my preaching kasi you have to prepare. Kahit magpuyat ka, as long as you have to prepare. Pero pag tayo mo sa pulpit, iba ang gusto ng Panginoon. It's okay. As long as nandun ka pa rin dun sa preparation mo. Yun ang ibig ko sabihin. So, wag mo sasabihin na, magpe-preach ako sa ano. Wala akong preaching. No? So, it is not lack of faith, yung pagpe-prepare. No? But we have to remember also that we have to rely always on the power of the Holy Spirit and the power of God, and we have to come to the Lord na, Lord, tulungan niyo ako. Okay? Yun ang maganda. So, our Lord was teaching His men to live by faith when He told them not to take a money bag, when He told them not to take a knapsack, or take a weapon by which you can defend yourself if you are attacked on the road. No? So, ang sinabi ng Panginoon ngayon, you plan. When you fail to plan, sabi nga, you plan to fail. But realize even, as you make your plans are not what takes care of you. It's still the Lord who will take care of you. Sometimes, we don't go out to do a particular ministry until we are fully prepared. No, may maraming times na i-prepare ka muna ng Panginoon bago ka niya i-send. Sending. And sometimes, God may have us to go out when some people think we are not prepared at all.
No? But the most important preparation po sa pagtugon sa tawag ng Panginoon, if you are called by the Lord, ay character. Character is the best preparation. It is spiritual maturity. Number 1, humility. No? Tinuruan actually ng Lord ang mga disciples ng humility. Humility, not pride. That's how you're prepared. Kasi kapag ka meron kang pride, babagsak ka. You have to acknowledge that it is not your intelligence, hindi yung meron ka, no? Ang magdadala sa'yo. It is the Lord. Grace is found in humility, not in pride. It is better to be humble because God resists the proud, sabi, di ba? But He gives grace to the humble. Pangalawa, you have to be submissive. Submission instead of self-will. We will never, by the grace of God, I pray, to send someone out of this church for ministry who hasn't displayed that they can be submissive to the leaders. Ganun din, that napakahirap na bigyan mo ng assignment sa church ang isang tao na hindi mo pa napapatunayan na submissive. Kasi kung hindi submissive ang taong yon, no, if that person is self-willed and not submissive under your local church, then he will also be self-willed out there. No? Ganun din ang i-display niya. Na hindi siya marunong magpaturo, hindi siya marunong magpasakop, hindi siya alam niya lahat, no? So we should be, sabi rin ng Bible, we have to submit to authority, submit also to one another. Okay? Submission instead of self-will. And no good leader can be a good shepherd who is not willing to submit. Diba? So can you be submissive? Can somebody teach you or correct you or help you? It is okay to be corrected. No? May mga times din na nasusugatan ang pride natin kapag may nag-check sa atin, di ba? Na, ay oo nga, nagkamali ka. May nag-check sa'yo. Nasusugatan. Sino? Yung pride mo, yung zaike, yung suke. No? Pero alam nyo, kapag yung pride na yun, isinuko mo sa Panginoon, makikita mo na yung correction sa'yo, it is really good and it is from the Lord. So, we have to take corrections. Kapag ka merong correction na do not take it negatively. Mahirap kasi yung merong mag-check sa'yo tapos nakangiti ka, tapos mamaya nagtanim ka ng grudge sa taong yun kasi kinorek ka niya kasi napahiya ka. No, hindi ganun. We have to be submissive. No? That is one character na dapat nating i-develop bilang isang mga leaders. Kung sino man yung mga tatawagin sa inyo ng Panginoon in the future para sa ministry, alam ko marami dito. And if you respond to that call, I pray na ang best preparation na gawin mo ay yun nga, to be humble, to be submissive, and to have confidence in the Lord, pangatlo. Confidence in the Lord, not in yourself. Pang-apat, patience instead of impulsiveness. Impulsive people make a mess of ministry. Pag impulsive ka, yung padalos-dalos sa lahat ng decision mo, no? Hindi maganda sa ministry. You should know how to wait. You should know how to wait, to be patient, and let the Lord guide you. Do not keep doors open. Kasi yung mga ibang tao, wala pang door na nakikita, there is no door of opportunity. Sinisipa mo para bumukas. Let the door be opened in front of you. Mas maganda po yun. No? So, kinakailangan po natin i-apply ito sa ating mga buhay, no? Na kinakailangan
na magkaroon po tayo ng preparations for ministry. Pero, yun pong non-negotiable preparation for ministry is the developing of character, godly character. Hindi tayo perfect. Pero kapag alam po natin yung mga bagay na kinakailangan ma-check natin sa ating mga buhay, no? And the Lord sees our character, the material things, God will just take care of that. Secondary na lang na yun. Okay? Anong instructions? Where to go, what to say, what to do, how to prepare. Yung pang-5 hanggang pang-6 sa susunod po na Sunday. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa biyaya po ninyo. Pinili niyo po kami, Panginoon, Gentiles, na maghayag po na inyong mga salita. You have entrusted us this very valuable gift para po ipamahagi po namin sa ibang tao. Marami pong salamat na habang kami po ay lumalapit sa inyo, hayaan niyo, Panginoon, marinig po namin yung tinig po ninyo kung kami po ay tinatawag po ninyo, Panginoon, for a specific time, for a specific purpose, for a specific ministry. Salamat po sa mga tatawagin po ninyo sa gawain sa congregation na ito. In Jesus' name, Amen.